Alright, Davao City update. Ho tayo dito ngayon. Good morning. Dated today is Monday, May 5. Tama ba? May 5. So yeah, tama. May 5 Monday. So ibig sabihin we have 7 days to go. Casting of votes na tayo, no. So obligation and the people power ay magaganap na by May 12. People power, casting of votes. Anyway, so balik tayo dito sa lugar. So update ho tayo dito ngayon sa may Davao City or Davao Global Township, kung saan papakita ko sa inyo diyan ang ano natin, park, no. Itong tinatawag nating ano ba tawag sa lugar sa park na to? Never mind. Basta kapag kagabi kasi iba kasi ang hitsura, no, kasi meron mga pa-fountain, meron mga dancing fountain with lightings, and meron bang music? Parang hindi ko masyadong napansin yung music. So ito yung lugar kapag kaaraw, ito yung hitsura, no. So ibang-iba siya kapag kagabi kasi kung during the night time, mas ano to dito, no, mas appealing. Kasi ano siya, yan na nga, may mga kulay green na makikita natin dyan sa may ito mga poste na to. And of course, may mga tao marami, no. Eh syempre, gabi, kumbaga mas ano, no, mas romantic ang lugar. Romantic. Ano ba tawag diyan? Basta ano siya, mas maganda siya pag gabi, mas appealing siya. Kasi to the naked eye, no. Kasi nga may mga pakulay, may mga pailaw dito with dancing fountain, or dancing ba ang fountain dito? Basta may pa-fountain lang. Tapos may mga upuan dyan, marami. Ito yung kuan ha, yung kalang mga man-made na parang kanal or ilog. So sa unahan andun pa rin, no, ang Pick Up Coffee. Parang ano yata ang Pick Up Core 7, open sila. So ito na yung ano, no, ano bang tawag dito? Davao City Center. DGT City Center. Yun, no, nakalagay. Yan, DGT, Davao Global Township City Center. O nga pala, just in case na may hindi pa nakakaalam about sa Davao Global Township, ito pala siya ay nasa 23 hectares na township, no. So ibig sabihin pag sinabing township, ano yan, merong shopping, merong lifestyle shopping mall, merong hospital, meron ding university. According sabi-sabi ha, mga hearsay, ay ano daw siya, ang ilalagay dito is kung Lasal, no. Ang galing, astig kung Lasal. Tapos yung hospital naman ay parang St. Luke's na parang hindi. Basta merong hospital, basta merong university, so sigurado na ho yun. And yan na nga, ang sino ba ang may-ari nito? So ito siya parang joint ventures ng Villa Abrille family and Cebu Land Master. So yung Cebu Land Master, isa yan sa mga ano ha, mga sikat na developer, no, mga township developer sa Pilipinas. So dito pa lang sa Davao City, meron silang ano dito, no, dinivelop I think tatlo, no. So ito, pagkakaalam ko lang tatlo lang ha, as far as I know. So ito yung Davao Global Township. Yung isa ay Davao Paragon, kung saan makikita natin dito Paragon Davao, or the Paragon Davao, or the Davao Paragon, yan, no. Makikita natin mura dito. Yan, that's Paragon Davao. Ano yan? Residential building and hotel. Tsaka sa baba naman ito ay parang boutique yata, or parang lifestyle mall and convention center, gano'n, no. So, ayan, Cebu Land Master. Tapos meron pang isa sa may 17 hectares naman na ano yun, LPU, no, Lyceum of the Philippines University. Meron din silang ano dyan, township, no. So that's Cebu Land Master. So matatagpuan ho yan, 17 hectares, matatagpuan ho yan sa may harap lang ng ano, Kingdom of Jesus Christ, no, na lugar. So ibig sabihin komunal, barangay komunal, Buhangin District, Davao City. Malapit lang sa may airport. So yun lang. So sino pa bang ano dyan, may alam pa ba kayo dyan na project ng Davao Land Cebu Land Master dito sa Davao City? So let me know in the comment box. And of course ito na, no, so yung hitsura, ganda din pag-araw dito. May mga punong kahoy, pero syempre kakaano pa lang, no, kakasimula pa lang tumubo, sumibol, hindi pa talaga fully bloom ang mga punong kahoy dito, mga pananim. Pero kita mo naman na napapakinabangan na ng mga tao, ng mga Davawin, yung mga Mindanaoan, Filipino, Sub-Saharan Mindanao, di ba? Kasi bilis silang magtrabaho. Iba naman talaga kasi kapag ka private company ang gagawa, private property, private entity, mabilisan talaga yun kasi hawak nila yung budget, hawak nila yung oras. Basta sila yung makapag-decide, unlike sa government projects na ang dami pang mga kuskus balongos, ang dami pang mga reports, ang dami pang mga ipapasang mga documents, ang dami pang ipapasang mga materialis, aprubahan ng mga budget funds at kung ano-ano pa, no. Tapos kasama pa dyan yung mga kickback, may mga right of way pa, di ba? Oh, example lang yan ha. Oh, meron pang mga
magpa-file ng petition, TRO, ganun. Basta daming ano, ang pangit ng ano ng sistema ng gobyerno natin. Pero 'yun naman talaga no. Kumbaga, 'yan na talaga 'yun. Iwan ko kung mayroon pa bang magiging ano diyan no, magiging remedy or parang solusyon para matanggal yung ganung sistema na harang-harang, 'di ba? For example, yung gawa ni Tatay Digong na project na yung MRT7 connecting from North Avenue. I mean sa may ano, SM North Edge sa Trinoma papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Ang taas nun, ang layo nun no. Sa biyahe, dati di ko makakalimutan, bumabiyahe ako diyan ng nasa mga 3 to 4 hours no kapag peak hours sa umaga, 'di ba? From San Jose, ano lang ako noon, Caloocan, North Caloocan all the way to Kamuning, GME Kamuning Station sa Quezon City. So aabutin ako ng 4 na oras sa sobrang traffic ng Commonwealth Avenue. So dahil sa MRT7 na yan ni Tatay Digong ay masya-shortened ang ganun kataas na biyahe dahil sa traffic into 40 minutes na lang from SM North EDSA / Trinoma papuntang ano, San Jose del Monte, Bulacan. So magiging 40 minutes na lang. So ngayon projected to be completed by 2022 dapat na no, magagamit na dapat yung ano natin ng ating mamamayang Pilipino. Ang problema, ang dami ngang mga nagpa-file ng mga TRO no, or temporary restraining order, tapos problema sa right of way. Basta daming mga challenges na pinagdaanan yung tulay na yan. Tapos ngayon naman right of way naman kay ano, ang right of way dati sa panahon ni Tatay Digong di naman yan issue kasi nagagawa ng paraan. Pero ngayon sa panahon ni PBBM right of way naman ang issue. So dati naman ay parang TRO no, parang doon sa Quezon City, parang may mga problema sa mga papeles or something no. Kayo nang bahala diyan kung meron kayong maibigay na link, no, paki-comment niyo lang diyan. Ibig sabihin yung article no na pwede natin basahin para mas malinaw yung pinagsasabi ko dito na basaan na yan between Quezon City and national government between local government of ano, LGU of Quezon City ni Joey Belmonte na merong issue nga doon no, parang hinarang daw ni JB Multi or something parang ganoon, pero syempre sumusunod lang naman siguro sa mga legal no na pamamaraan. So pang walang problema di walang problema, kung meron di pag-usapan, parang ganoon no. And secondly dito sa ano Davao City, itong ating Davao Samal connecting bridge no. So ngayon pina-TRO, I don't know kung na-TRO dati, TRO ni ano itong pamilyang Rodriguez ba, family sa Samal, tama ba ako? Rodriguez ba yon? So TRO, ang daming beses talaga napahinto yung construction, yung development dahil nga sa TRO na final nila na pinapaboran naman ng ano ng Korte Suprema ba tawag diyan, ang ano nagpapabor. Anyway, so okay na 'yon, go moving on. So ano na no, tuloy natin Davao Samal. So, trabaho na grabe yung ano, grabe ang bilis magtrabaho ng Chinese, grabe. Tas ngayon, ito na ulit no, meron ulit nag-file na mga advocacy kuno ng advocates no ng coral reef in the biodiversity something gano'n no. So, ayaw na talaga ng masinso ang Davao, ang Mindanao. Ayaw na ma-develop, gusto nila mananatiling ano, kawawa. Anyway, so yun no, bakit ako napunta sa topic na yun kasi nga kapag sinabi nating private property, private company, private entity, gano'n no, ang bilis talaga magawa ng trabaho ng project nila gaya nito, di ba? Kasi nga wala silang ibang iniisip no, kundi sila lang talaga yung nagde-decide sa lahat. Kung kailan tapusin, kung magkano yung budget, basta wala nang ano, mga kuskus balungos, wala nang wala nang kumukontra, walang mga nagtitiaro at kung ano-ano pa. So yun lang siguro, Davao City update ngayon. Davao Global Township, ano nga ba hitsura sa araw no? Ano nga ba hitsura kapag walang mga lightings, pag walang mga pailaw-ilaw no? So maganda pa rin naman, lalo't makikita mo yung napakagandang himpapawid no, atmosphere. Ganda ng atmosphere natin dito, diba? So Davao Global Township. So that would be all. Thank you for watching, and yun lang, 7 days to go, election day na, casting of votes, people power. Alright, and ingats.